Unang tingin pa lang ni Ronel sa bahay na nabili ng nobyang si Maricar, alam na something is wrong. Nararamdaman niya but how can he say no to Maricar? After all, si Maricar halos ang may hawak ng manibela ng buhay nila. Sa pagtira nila sa Villa Alonte, natuklasan nila ang mga rekorerdo na nagpapatakbo sa nakaraan na buhay ng mga taong nakatira doon. Sina Cristina at Pepito, mga kabataang ang buhay at pag-ibig ay dinaan ng maraming pagsubok na hindi pa matapos-tapos hanggang ngayon. Kaya sa kabila ng mainit na gabi ng lovemaking ni Maricar at Ronel, ang Villa Alonte at ang mga rekwerdo na naririto ay nanatiling gising. Ayaw matulog ng mga alaala, nagmamasid kahit sa kanilang pag-iniig. Chapter 1. Habang nasa counter si Judith dahil sa reception area ng Villa Susana, abala siya sa pagkukwenta ng kanilang kinita sa nakaraang buwan. Tinutuos din niya ang mga gagastusin at paparenovate ng Villa Susana. Pahigit 10 taon na nag-i-exist ang pool ng hidroselta ito. Ito ang tanging kabuhay na iwanan ng kanyang ama sa kanilang mag-ina nang mamaitay ito sa sakit na emphysema. May 10 taon na rin na nakalilipas. Pinagyaman nila ang Villa Susana. Dinagdagan ng amenities para dayuhin ng mga tao. Sobra naging kompetisyon ng gantong negosyo sa bayan ng Laguna. Palibasa, tabi-tabi ang mga establishmento na ganito ring uri ng negosyo. Pinalad naman silang maiangat ang Villa Susana. Bukod sa murang singil, pinagbuti nila ang kanilang serbisyo. Bumawi rin sila sa masasarap ngunit mura mga pagkain na isinisilbi sa mga customers. Sa pamamagitan ng kita nito siya nakatapos ng kurso management at kasalukuyang negosyo ring ito ang nagtutustos sa kapatid na si Oscar na kumukuha naman ng kursong accountancy sa Maynila. Ang buong atensyon niya ay nasa ginagawa ng araw na yon, kung kaya't di niya napansin ang lalaking nakatayo sa harapan ng counter. "Good morning, Judith. Kamusta ka na?" Bati ng lalaki. Napaangat ang tingin niya na makilalang pamilyar na boses na yon. "Mr. Manansala," bulalas niya. "Nice to see you again, Iha. Mag-check-in sana ako for 1 week stay dito." "You're most welcome, sir. Mabuti naman at muli ninyo kaming dinalaw dito. Alam mo, Iha, maraming kilalang beach resort ngayon na higit magaganda dito sa lugar ninyo pero ewan ko ba kung ano meron dito at laging dito ako hinihila ng aking mga paa. Salamat naman po at hindi ninyo kami nakakalimutan." "Judith, sino ba yung kausap mo?" Tanong ni Aling Liza na kanyang ina na napalabas buhat sa malit na opisina. "Kamusta na, Liza?" "Ay, si Mr. Manansala pala. Magandang hapon po." "Eto, muling magbabakasyon sa trabaho." 4 na taon na nilang nagiging bisita sa nasabing resort si Andres Manansala, isang negosyanteng taga Paynila na regular nilang customer kapag gantong summer. Karaniwan isang linggo nag-check-in ng matanda sa kanilang resort at kung napapasarap, nagpapa-extend hanggang 10 araw. Inaaliw ang sarili sa pamamagitan ng iba't ibang libangan tulad ng bowling, pool, billiard, videoke bar at iba pa. Dahil di kalaki ng hotel na yun, accessible at komportable sa mga occupants na nagnanais na magpahinga at maglibang ang nasabing lugar. "May mga pasalubong nga pala ako sa inyong mag-ina. Nanggaling kasi ako ng Hong Kong at China ng 1 buwan. Mula sa kanyang maleta, nilabas ni Andres Manansala ang 2 ladies bag, 2 ladies t-shirt at 1 pirasong imported chocolates. "Para sa inyong mag-ina yan," na matandang lalaki. "Huwag kayong maglalamangan ha? Kunway biro pa nito." "Maraming salamat po, sir." Magkasabay na sagot ng mag-ina. "Natutuwa kasi ako sa inyong mag-ina. Ang ganda ng inyong pagtitinginan. 3 na lang ho kami nagmamahalan, Mr. Manansala. Kung kaya dapat lang na magkasundo-sundo kaming lahat." Napansin niya lumati ang lungkot sa mukha ng matandang lalaki. "Papasok na muna ako sa aking kwarto, Judith. Gusto ko magpahinga. Sandali po at ipapahatid ko kayo sa aming crew." Tinawag niya isang service crew at ipapabuhat ng mga bagahe ni Mr. Manansala. "Ang bait niya, no, mama?" Wika niya sa ina. "Sobra. Saan ka naman makakakita ng customer na ganyan? Bukod sa galanting magbayad, napaka-thoughtful pa. Kaya lang, bakit kaya lagi siya nag-iisa sa pagpunta rito? Matandang binata kaya siyang walang pamilya?" "Naku, Judith, huwag mong pakialaman ang di dapat pakialaman. Iniisip ko lang kasi, Nay, kung may anak na lalaki si Mr. Manansala, tiyak ubod ng gwapo. Mari mo naman, baka may mga anak. Kaya lang walang hilig sumama sa ama. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, may sariling mundo kapag nag-teenager na." Naghibit balikat siya, tinuloy ang naudot na pagkukwenta. "Good evening, Iha." Bati ni Mr. Manansala sa kanya na kasalukuyan siyang kumakain ng lunch sa dining area ng resort. "Kayo pala, sir. May I join you?" Tanong nito hawak ang isang tray ng pagkain. "My pleasure, sir." Naupo sa table niya si Mr. Manansala. "Kamusta ho ang inyong pagbabakasyon?" "So far, so good.
Nakapag-relax ako at nakalibre ng tensyon sa opisina. Mabuti naman po at na-enjoy ninyong aming lugar. Tumawag nga ako sa aking anak at sinabi mag-extend ako ng another 3 days dito. May anak po kayo? Oo, nag-iisang lalaki. Kaya naiinipan ko na ang pagiging binata. Bakit naman ho? Curious sa tanong niya. Aba wala na yata ang plano mag-asawa. Para yung pakilala ng mga babae sa akin pero wala namang pinapakasalan. May pagka-playboy ho pala. Siguro magandang lalaki ang anak ninyo. Aba oo. Hindi ko pa ba na ipapakita sa iyong larawan niya? Hindi pa po. Sandali. Meron akong larawan niya dito sa wallet ko. Mula sa wallet, pinakita ni Mr. Manansala ang isang close-up shot ng isang lalaki. Gwapo nga. Reaksyon niya sa isip. Anong masasabi mo, Iha? May itsura nga ho pala. Ilang taon na ho ba siya? Magba-26 na. Ikaw, Iha? 24 na ho ako. May boyfriend ka na ba? Naku, wala pa po. Mag-ingat ka sa pagpili ng boyfriend. Huwag kang gagaya sa mga naging girlfriend ng aking anak na puro puso ang ginagamit, hindi ang utak. Napangiti siya. Siguro po napaka-lovable ng inyong anak, kaya maraming babaeng na-in-love sa kanya. Tama ka, Iha. Kaya lang ako'y inip na. Hanggang ngayon wala pa siya nagiging bunga. Alam mo, gusto ko sana magkaroon siya ng anak nang sa gayon, meron na maging heredero sa mga negosyong maiiwan ko kung sakali. Huwag ho kayo mainip. Malay ninyo kapag nag-asawa ng inyong anak, kambal agad ang ibigay na apo sa inyo. Sana nga. Pagkaway napansin niya, titig na titig sa kanya si Mr. Manansala. Alam mo, Iha, tingin ko magiging napakapalad na mapapangasawa mo. Bakit ho ninyo nasabi? Kasi bukod sa maganda ka, napaka-responsable mong anak. Naputo ng kanilang pag-uusap na mag-ring ang cellphone ni Mr. Manansala. Kinausap nito ang tumawag. Yes, Gino, bakit? Anong problema? Ha? Paano yan? Wala pa akong planong bumalik dyan for the next 7 days. Ikaw, bahala ka. Madali namang makita ang kinaroroonan ko. Villa Susana, parte ng Pansol. Sadali at bibigay ko sa may-ari ang cellphone at kayo mag-usap kung paano magpunta rito. Isang malamig at may authority tinig ang narinig niya sa kabilang linya. Pakiramdam niya isang sikat na newscaster sa television at radyo ang kausap niya. Buo at malaki ang tinig ng anak ni Mr. Manansala. Matapos maibigay ang kompletong detalye ng address ng Villa Susana, binalik niya kay Mr. Manansala ang cellphone. Bakit ho itinatanong ng anak ninyo kung paano magpunta rito? May importante raw papeles na kailangan kumpirmahan. Pupunta ho rito ang anak ninyo? Oo, Iha. Mabuti naman at nang makilala ka niya. Kumabog ang kanyang dibdib. Maya-maya tumayo na si Mr. Manansala. Mauuna na ako sa iyo, Iha. Meron na akong tatawagang tao. Pag-alis sa matanda, saka na niya napansin ang larawang pinakita nito sa kanya. Naiwanan niya na matanda sa pagmamadali. Mabilis kinuha niya yan at palihim na itinago sa bulsa ng kanyang blusa. Kailangan muna kayo mag-login sa guestbook at mag-iwan ng ID bago kayo makapunta sa kwarto ni Mr. Manansala. Narinig ni Judith na wika ng kanilang receptionist. Kasalukuyan siya nakaupo sa harapan ng computer at napalingon siya na marinig ang pangalan ni Mr. Manansala. I have forgotten my ID in my car and I'm in a hurry para maabala just to sign that logbook. Boses yun ng lalaki. Sir, house rules po kasi namin yun eh. Giit ng receptionist. Ganito pala rito? I can't imagine my father to be staying in this hotel. Wala na ba sa uso ang nakakapakahigit-bit pa? Napaunat si Judith sa narinig. At sinong antipatikong to na nilait-lait ang kanilang hotel? Mawalang galang na po, sir. Ano bang kailangan ninyo kay... Natigilan si Judith na mapagmasdang mabuti ang mukha ng kaharap. Halos hindi kumukurap ang kanyang mga mata na napatitig sa kakisigang taglay nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaking nasa larawan na pinakita sa kanya ni Mr. Manansala. Pero nang maisip ang panlalait na ginawa nito sa kanilang resort, umasim ang mukha niya. Muling bubukasan ang bibig subalit naunahan siya ng lalaki. Ano ka ba rito? Pwede ka bang makausap ang may-ari? Bakit ho ninyong gustong makausap ang may-ari? Magrereklamo lang ako. Masyado kayo mahigpit. Kala mo naman may mawawala rito samantalang bulok naman. Biglang nag-close open ang ilong niya. Matalim ang dila at walang modong anak nito ni Mr. Manansala. Malayong malayo sa ama. Mr. Whoever, magdahan-dahan naman ho kayo sa pagsasalita. Nakakasakit ho kayo ng damdamin. Maaari hong luma ng hotel na to pero hindi ho ito bulok. Pigil ang galit na reaksyon niya. Huwag mo nang ipagtanggol ang hotel na to, miss. Talagang bulok na to. Just call the owner at kakausapin ko lang. Ngumiti siya na mapakla. I am one of the owners of this hotel. Nagbago ang reaksyon ng mukha ng lalaki.
Well, I am here to let my father sign some important documents. I have an ID, but I left it in my car. Could you spare me with your house rules na makapasok sa kwarto ng aking papa na naka-check-in dito? No. We are strictly implementing house rules in this hotel. Mabuti pa kunin na lang ninyo ang inyong ID kung gusto ninyong makausap ang inyong ama. Sabimangot ang lalaki. Nasirang kagapuhang taglay nito. Kung di lang importante pakay ko rito, nun kang bumalik pa ako eh. At matapos silang tignan pa ilalim, nagdadabog na lumabastot nang makabalik. Pagalit na binagsak ang driver's license, credit cards at company ID sa counter. Hayan, magsawa kayo sa ID. Kontrolado ang emosyon, kinuha niyang ID ng lalaki. Parang nang iinis, binagaran ng paglalag sa logbook. Gino Manansala pala ang pangalan ng kunehong to. Please sign your name here, sir. Parang walang anumang sabi niya rito. Kung mapapansin ng lalaki ang ngiti niya, ngiting nang aasar iyon. Padabog na nag-sign si Gino at pahablot kinuha mga ID na nilapag sa mesa. Sungit-sungit naman ng mamang yun, ma'am. Anang receptionist na si Leslie. Oo nga, kung di lang ako nagpipigilin, nabulyawan ko na sana siya. Bilib nga ho ako sa inyo eh. Ma'am, kung ano ho ang may-hari ng hotel na to, ipagtutulakan ko na yun palabas. Alam mo, kala mo ko sino? Pero nakapakagandang lalaki ng unggoy na yon. Sa tanang buhay ko, ngayon ako nakakita ng lalaking kasing gwapo niya. Bulong ni Judith sa sarili. Good afternoon, Judith. Narinig niyang bati ni Mr. Manansala. Kayo pala, sir. Did you see my son, Gino? Nagpunta siya rito kanina. Ho? Kunway gulat na reaksyon pa niya. Pinapakiramdaman niya kung may kukwento ni Andres Manansala ang naging enkwentro nila ni Gino kaninang umaga. Wala ka ba rito nung dumating ang aking anak? Ang tinutukoy ho ba ninyo ay ang matangkad na lalaking naka-polo shirt ng asul at cream na pants? Siya na nga. Oo. Nakita ko ho siya kanina. Umalis na ho ba? Actually, hindi pa. Sabi ko magpabukas na siya at masubukan niyo tong hotel ninyo. Akala ko ba bulok tong hotel namin? Bakit itigil siya rito? Ano ho naman ang comment niya sa aming mga kwarto? Siyempre ho, sanayan sa mga makabagong hotel. Aba, impressed siya. Malinis daw at maganda ang mga kwarto. He was expecting a second class inn at nagulat siya na makita. Carpeted ang loob at naka-wallpaper ang mga walls. Mabuti naman ho at nagustuhan niya itong lugar namin. Mamaya nga maglalaro kami ng bilyar. Sabi ko sa kanya idadaan kami dito para ipakilala kita sa kanya. Baka wala ako dito mamaya. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? Day off ko ho, uuwi ho ako sa amin. Ganun ba? Baka naman pwedeng wag ka na munang umuwi ngayon. Natutulog pa kasi sa Gino at mamaya pang gising. Naku, hindi yung maaari sir eh. Kailan ho umuwi ako? Bakit po kayo nagsinungaling kay Mr. Manansala, ma'am? Hindi naman ho totoong uuwi kayo ah. At saka hindi ba nila alam na dito na kayo nakatirang mag-iina at tumuo ko pa ng tigi-isang kwarto sa third floor? O sisa ni Leslie. Naku, matapos pataasan ng lalaki yun ang aking presyon, makakuha ka pa bang humarap sa kanya? Baka mamaya hindi ko mapigil ang sarili ko pag inulit pa niyang ginawa niya kanina. Pero gwapo sana siya, no, ma'am? Sana, kung di lang siya masungit. Naupo siyang muli sa computer para rapin ang mga datang ini-encode ng encoder nila. Di pa naiinitan ng puwet niya sa pagkakaupo, narinig niyang nag-good afternoon na naman sa kanya si Mr. Manansala. Masayang hinarap niyang matanda pero napalis ang ngiti na makita sa tabi nito ang mapanlait na anak nitong si Gino Manansala. Ganoon na lang muna naging interaksyon nila. Lumampas ang mag-anak at dumiretso sa labas. Nakahinga siya na maluwag. Nagmamadali siya sa pagbibilin kay Leslie. Iniwan niya ang pwesto para makaiwas kay Mr. Manansala at sa anak nito. Ayaw niya makaharap ang antipatikong mayabang na binatang yon. Yung mga susi, ingatan ninyong magkapalit-palit. Kapag may dumating ng mga customers, salubungin ka agad ninyo. Ma'am, mamaya mo na ako kausapin kung may sasabihin ka, Leslie. Baka kasi abutan ako ni na Mr. Manansala dito, nakakahiya. Baka isipin pinagtataguan ko lamang sila. Kaya nga po, ma'am. O siya, mamaya na tayo mag-usap. Kung may importanteng tawag, i-transfer na lang ninyo sa kwarto ko, okay? Muntik na siyang mapasigaw nang pumihit siya. Sa harapan niya nakatayo na mag-amang Andres at Gino. Ito ang sinasabi ko sa iyong mabait na may-ari ng Villa Susana, si Judith Rivera. Siya pala ang tinutukoy mong kaibigan, Papa. Kamusta na, Miss Rivera? I'm fine. Hindi ngumingiti ang tugon pa niya. Iniabot ni Gino ang kamay. Nanginginig ang kamay na kumuway rin siya sa lalaki. May gumapang na kilabot sa kanyang braso at umanga siya sa palad na nahawakan. Malambot yun na tila kamay ng babae. Nice meeting you, Miss Rivera. Kaagad binawi niya ang kamay at tumingin kay Mr. Manansala. Kung may kailangan pa kayo sir, wag ko kayo mag-aatubiling magsabi sa aming mga service crew.
See, Gino? Ang ganda na serbesyo nito. Yan ang dahilan kung bakit willing-willy ako na magstay sa lugar na ito. Marami rin siguro magaganda rito, Papa. Tama ka dyan, Gino. Tana sa billiard hall at doon ay nagkalat na marami magaganda. Nang mawala sa paningin niya mag-ama, salita niya si Leslie. Bakit di mo sinabing nariyan na pala sila? Kaya nga po panay ang tao pansin ko sa inyo, Mami. Nakita ko na silang papalapit. Bueno, doon muna ako sa opisina mag-i-stay. Kapag dumating ang mama, sasabihin mong siya munang tumao rito, okay? Yes, ma'am. May mga gabing kumakawala sila sa kanyang katauhan bilang si Judith, ang co-owner ng Villa Susana. Katulad ng gabing yon, di siya makatiis sa init na nararamdaman. Nang matsyempo ang walang ganong tao sa swimming pool, natuksa siyang maligo. Nakasuot ang two-piece swimsuit at malayong naglalangoy siya sa pool. Narelax siya sa paglangoy at nag-floating sa gilid na bahagi na malaking swimming pool. Nakapikit siya at walang pakialam sa mundo kahit nagkakaingay ibang mga naliligo sa kanyang paligid. Wari pinaghihila siya sa pagkakapatol ng ulo sa isang bilog na salbabida. Nabanggaman siya ng mga nagsisiligo, hindi siya natitinag. Niloko mo lang pala kami ng papa ko. I thought you said day off mo sa araw na to. Pamilyar na tinig yun na nagpadilat sa kanyang mga mata. Kaagad nilubog niya ang katawan sa tubig at inilusot ang ulo sa salbabida at nabuglawan si Gino na nakatunghay sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nagraratal na tanong niya sabay iwas palayo sa lalaki. Mas dapat yata na ako magtanong kung bakit ka narito. Dapat nasa reception area ka bilang may-ari ng villa. This is one of my privileges as the owner of the place. I can swim anytime I want. Yan lang ba ang ginagawa mo kapag wala ka sa opisina? Bakit mo tinatanong? Lumangoy siya palayo pero sinundan siya ni Gino. Curious lang ako, wala ka bang ibang pinagkakabalahan bukod sa pagmamanage ng villang ito? Boyfriend, meron ka ba? Wala. Sumisid siya, sinundan siya nito. Paglitaw ng ulo sa tubig, katabi na naman niya ang lalaki. Sa ganda mong yan, wala ka bang boyfriend? Di naman ako nagmamadaling magkaroon. Bakit? Nag-iingat ako makatagpo ng isang lalaking irresponsable at paiiyakin lamang ako. Namaybay sa gilid ng pool siya at nang sapitin ang hagda nangyari sa tiles, doon na upo. Sinundan pa rin siya ni Gino. Ilang taon ka na ba? 24. At di ka pa rin nagkaka-boyfriend kahit minsan? Umiling siya.